Ito ang simula ng ating Congregational Bible Study for the year. Meron tayong theme for the year. Ito ang nais ng Panginoon na tumbukin natin. Ito ang direksyon na gusto niyang puntahan natin. Marating natin. Amen. Make God your number one in 2021. This is a call for submission. Tawag ng Diyos na tayo mag-submit sa Kanyang kalooban. Magagawa natin yun ng mas madali sa ating buhay, sa ating puso, kung unawa natin ang pundasyon ng pagiging tao. Pag nasagot natin, what is man? Ano ba ang tao? Kasi kung minsan, ganito po yan, ang pundasyon ng tao, what is man? Pag sinagot mo yan, dalawa ang pwede mong maging tugon. Ang isa, kung ikaw ay nahubog na ng magulang mo nung araw pa, man is created by God. Ang isa, pag ikaw naman ay masyadong naging marunong sa pag-aaral mo sa college, nagiging evolution. Man is evolution. Ito'y bunga ng evolution, meaning, nagsimula tayo sa hayop, sa unggoy, hanggang sa tayo ay naging tao. Kaya, yung sa dalawang teorya na yon, sa dalawang pananaw na yon ng tao, makikita ang uri ng pamumuhay niya kung saan siya. Kung siya ba ay evolution o siya ba ay creation. Kung creation, meron tayong image, meron tayong kamukha na nag-create sa atin at meron purpose yung nag-create sa atin. Pag evolution, edi nag-evolve lang. But don't get me wrong. Ito na naman ako. Ang creation, truth. Ang evolution, truth din. So hindi mapapasubalian na ang mga hayop, yung ibang mga bagay sa mundo ay nag-evolve. Katulad ng mga island, yan ay nang mula sa isang buo, sa earthquake, naghati yan, nagputol-putol. Ang mga isda, ang mga hayop, halimbawa, ang German Shepherd, na paborito ko rin, isang aso na paborito ko, yan ay wild animal, tiname, tapos nagkaroon ng evolution niya, nagbago, naging tamed animal ang aso. So, ito, katulad ng manok ng panabong, sa bungero ko, alam ko yon. So, yung manok ng panabong ay hindi pangkaraniwan na manok. Ito, ikinross-cross ito dun sa mga jungle fowls. Hanggang sa ito, naging, through evolution, nagbago, naging fighting cocks. Kaya minamahal na Panginoon, don't get me wrong, hindi ko kino-contradict ang science. Lamang, pagdating sa man, what is man, maintindihan natin ang foundation kung anong tao. Para kung alam natin ito, alam natin kung paano tayo ay connected dun sa nag-create sa atin. See, kung itatry natin to sa sarili natin, para tayong evolutionist, hindi tayo magtatagumpay kasi intellect ang ginagamit natin. How we live. So, tayo ay biological beings. So, driven ka ng iyong biological desire, biological needs. Right? Tama po ba tayo doon? So, hindi natin kino-contradict, but we have to understand the spiritual side of it. Maintindihan natin. Naniniwala naman ang marami sa Jesus Christ, Son of God, naniniwala. Kaya, intindihin natin mabuti yung kanyang, kung paano siya nagkatawang tao para tayo ilid niya sa tamang muri ng pamumuhay. Now, noong New Year's Eve, ang message na, ako po yung naliligo na nagsashower ako, muli, marami akong mga pagkakataon na sa shower, katulad ng kung paano nagsimula ang HTBC, nangusap ang Panginoon sa akin, sabi niya, I'm going to use you. So, nangusap siya sa akin. Hindi siya nangusap sa akin sa isip. So, iyon ay sa mind. Hindi siya nangusap sa akin through my soul, sa aking kaluluwa. No. Nangusap siya sa akin directly. So, kung directly, He spoke to me sa aking spirit. Kaya malaman natin, ang kabuuan ng tao, spirit, soul, and body. Ulitin niyo yung word na yun. Spirit, soul, and body. Sabi niyo, ako ay spirit, soul, and body. Okay. So, para natin makita ng mas madali, process of elimination. Ang body para saan?
to touch material things. Yung mga natural sa paligid mo. Yun ang body. Okay? Now, para saan naman ang soul, ang kaluluwa? Ang brain ay hindi ang iyong mind. Okay, kaya yung brain mo, naandyan pa rin yan. Pero when you're dead, hindi mo na makausap yung tao, wala na yung intellect. Kaya yung intellect, yun ang soul. Ang emosyon, yung nararamdaman, ang tao, naandyan pa rin yung katawan, pero wala nang pakiramdam pagka wala ng buhay. So, yung soul ng tao, nandun ang kanyang emosyon. Yung free will, meron siyang kalayaan, nagagawa niya ang kanyang gustong gawin. So, yon ang nasa ating mga kaluluwa. Pero hindi nangungusap ang Panginoon sa iyong kaluluwa. God does not talk to you through your body, hindi yung katawan mo ang sabihin, tapos mangungusap siya sa iyong katawan. If ever God speaks to a man, nangungusap siya sa kanyang spirit. Kaya naliligo ako, naranasan ko mismo, I'm going to use you. Sabi ko, Lord, how can you use me? I'm not even an effective speaker. Oh, naramdaman ko yung hipo niya sa akin, tapos nangusap siya uli. At yun ay naunawaan ko uli, pero hindi sa tenga. Hindi sa process ng aking mind. Sabi niya, is there anything impossible with God? Pagkasalita niya yun, nag-iiyak ako. Tapos nakaramdam ako ng parang napakagaan na nawala yung aking mga question na yon. Nawala yung aking hesitation. Tapos sabi ko, yes Lord, I'm going to serve you. Nangusap ako ng gano'n. Nagsalita, nag-usap kami. So, ang Panginoon, kung gusto niya makipag-usap sa iyo, kung gano'n siya nakipag-usap sa akin, gano'n din siya makikipag-usap sa iyo, gano'n siya makikipag-usap sa atin as a church through our spirits. Kaya dapat nating maintindihan yung ating pundasyon, yung ating what is man? Ano ang tao? Noong New Year, ito ang aking binanggit. Sabi rito, when we talk about making God your number one, sabi rito, ang kailangan natin when we talk about God, faith. So according to your faith, Matthew 9:29, write it down. Lahat ng sinasabi ko, write it down para balik-balikan ninyo. Oh, according to your faith, let it be to you. So, yun ang nangyayari sa isang tao. Hindi ko man alam ang magiging detalye ng buhay natin sa buong taon na ito, pero mapagtatagumpayan natin yan according to your faith. Ang mga problemang darating, meron ba naman taon na walang storm? May nabalitaan na ba kayo sa inyong buhay at sa history? Storm-free na taon? Taon na walang bagyo? Wala. Lahat ng taon ay merong bagyo. Pero nalalampasan mo ba ang bagyo? Yes. O, sa biyaya ng Panginoon. So, yan ang nais ng Panginoon na maintindihan natin. Every year, ang wishes natin, maganda ang taon natin, malampasan natin, maayos, maging iba. Ang taon na ito will be a better year than last year. Pero if you do not change your mind, okay, ito na naman, new thinking for a new year. Pag hindi natin ito ginawa, pag hindi nagbago ang ating pananaw, wala kang maasahang pagbabago sa taong ito. Kahit magpaputo ka ng rebintador, kahit magpaluto ka ng palutang, walang mababago. Kahit magbasa ka ng horoscope, walang mababago. According to your faith, let it be to you. Tapos, pagdating sa kalagitnaan ng taon, anong pumapasok sa atin? Problema. Storm ng buhay. Meron ba tayong taon na walang problema? Sabi mo sa katabi mo, imposible, malibang na andoon ka na. Yun lang ang walang problema pag naandoon ka na. Pero hindi natin masasabi yun kung anong kalagayan niya doon. Depende kung paano siya namuhay. Pangalawa, tinan nyo, pandemic, sa gitna ng pandemic na dinaranas natin. Okay. Inire-remind tayo nito. Nire-remind tayo ng Diyos, we need God. Kailangan natin dagdagan ng ating faith. Kailangan natin ma-upgrade ang ating faith. So experiencing plenty in 2020, plenty of faith. Upgrading faith. At marami naka-experience ng blessing sa 2020 dahil na-increase ang kanyang faith. Ano pa? Ang economy. Talaga, ang economy natin, pababayan, hindi yan pataas. Akala nyo tataas ang economy, magiging mabuti economy. Meron man taon na ang presyo ay mas nagmura. Tatandaan nyo nung araw, ibang presyo ng. Ang soft drinks, 10 centimos. Magkano na soft drinks ngayon?
Kaya doon lamang ang pamasahe ng araw, G's. Oh, magkano na ngayon? Ibang-iba na. Ang gasolina, iba presyo, pagkain. We know na ang economy is going down. Pababa ang economy. Kaya nakikita natin dito na yung sinasabi ng Panginoon in the last days, magkakaroon ng famine. Magkakaroon ng kahirapan. Ang famine ay scarcity of food. Paano hindi magiging gano'n? Napepeste ang baboy, napepeste ang manok, napepeste ang mga hayop. Pati nga tao napepeste. May COVID. Kaya nakikita natin na ang kailangan natin ma-increase, ma-level up ang ating faith. Maintindihan natin kung bakit nangyayari ang nangyayari at ano ang plano ng Panginoon sa sangkatauhan. We know that all things work together for good to those who love God, for those who love the Lord according to His purpose. Kaya kung hindi buhay sa puso, okay, tandaan ninyo ito, kung hindi, magkakaroon ka ng fear, magkakaroon ka ng worry, magkakaroon ka ng anxiety. Pero repeatedly, binabanggit sa Bible, sinabi ko ito New Year's Eve, repeatedly sinasabi sa Bible, ito yung paulit-ulit na commandment, do not fear, do not worry, do not be anxious for anything. Okay, agreed ba kayo lahat sa akin? Now, paano mangyayari ang lahat ng yon? Faith. 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 Yun ang kailangan natin. Sabi sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear. Ulitin natin yun. For God has not. Hindi tayo binigyan. For God has not given us a spirit of fear. Hindi tayo pinagkalooban ng espiritu ng takot, but of power and of love and of sound mind. Kaya ito ang binigay sa atin ng Panginoon. Power, love, sound mind. Tandaan niyo yung tatlong yun. Power, love, at saka sound mind. Yan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya, sabi rito sa Proverbs 3, verse 5 and 6, okay, ito ang kailangan natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Babalikan niya sa direction. Kahit ang nakikita mong sitwasyon, taliwas sa expectation, makakapagpatuloy ka pa because of faith. At marami tayong mararanasan na yung iba ay sobrang sakit, sobrang hirap sa kalooban, pero lalaksan natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Believe God, regardless. Move on. Sa halip na tayo ay to move backward, no, sabi niya, tell the children of Israel to move forward. Pabubukahin niya ang dagat. Nagigets yun sinasabi ko? Lalakad tayo sa dry land. God will make a way when there seems to be no way. Hindi lang kanta yun ay totoo. Totoo na, biblical yun. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yan ang totoo nun. That is biblical song. Tandaan niyo yung awit na yan, regardless sa inyong sitwasyon. Amen po ba tayo doon? So, ang magiging motto natin sa taon na ito, sa Habakkuk chapter 3, verse 16 to 18, okay, sabi rito, ganito ang mangyayari na maaaring ito ay napaka-painful na situation, napakahirap na situation. But when I heard, my body trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered my bones, and I trembled in myself. Okay? That I might rest in the day of trouble. When He comes, when He comes up to the people, He will invade them with His troops. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yet no food, though the flock may be cut off
from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ang tiwala ko sa Kanya, hindi mawawala ang aking joy. No one will steal my joy. Amen po. If you make God your number one in 2021. Kung meron kayong panahon na take notes nyo ang bawat sineshare ko sa inyo, ngayon yon. At yung mga succeeding weeks na darating. Unahin natin muna ito. What is man? Okay. That is the review of our New Year's Eve message. At dito, iikot ang mga iseshare ko sa inyo sa buong taon. Now, ito ang tao. Matapos likhain ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga ibon sa himpapawid, magkaroon halaman nagbubutil ang tagbubunga, magkaroon. So sinabi lang niya at nagkaroon. Now, pagdating sa tao, what is man? Ito na ang nangyari. Verse 26 ng Genesis chapter 1 verse 26. Ito na ang sa tao. This is man. Then God said, let us make man in our image. Ulitin niyo yung word na yun. Let us make man in our image. Tayo ay creation. Ako ay creation. Sabi mo nga sa iyong katabi, ikaw ay creation. You are created by God in the image of God. Let us make man in our image. According to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Tuloy pa natin. So God created them. Itinan niyo itong word na ito. Una, tao, nilikha niya, let us make man. Okay. Tapos sasabi dito, kinreate niya tayo in the image of God. Tama. Tapos, kinreate niya, male and female. So, ito yung three things na dapat nating maunawaan. God created man. Tapos, ang pangalawa, man created in the image of God. Ang pangatlo, God created man, male and female. Malinaw. Walang confusion doon. Although nakikita natin dito ng mga LGBTQST, WXYJ, nakikita natin dito na napakarami na nagkaduktong-duktong na nagkaroon ng confusion. But there is no confusion when it comes to creation. Nagigets nyo ba sinasabi ko? Wala rin ako nakikitang may confusion sa evolution, sa hayop, nag-iiba. Yung ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, wala rin ako nakikita naman na ganon. So, dito, there is no confusion. Nagigets naman sinasabi ko. Nais ng Panginoon, malinaw ang ating pundasyon. Maging clear. Kaya sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya siya naparit sa lupa para tayo iliwanagan, ma-enlighten. At nai-enlighten lamang, naliliwanagan. Sabi nyo, naliliwanagan. Okay. Dito sa Proverbs 20, verse 27, kung tayo ay created in the image of God, so, hiningahan ng Diyos, ito sa Genesis 2:7. Okay, bago tayo pumunta rito, tingnan nyo. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life, and man became a living soul. Naging kaluluwang buhay ang tao. So, pag wala ang spirit, tao ay kaluluwang patay. So, nung nagkaroon, tayo naging kaluluwang buhay. Yun ang ibinalik ng Panginoon. Yun ang reason kaya nagkatawang taong Panginoong Jesucristo, hiningahan niya ang kanyang mga alagad, kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Ganyan ang nakikita ninyo, yung explain sa inyo, mula pa noong umpisa, nung pumasok ang kasalanan, naging empty. Yung emptiness ng tao. And then, si Jesucristo, nagkatawang tao, at pag tinanggap siya ng tao, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So sa Genesis, kung tatandaan sa John chapter 3, sabi ni Nicodemus sa verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, pag nabalik ang Holy Spirit, magiging kingdom-oriented, supposedly.
ang bawat binalik ang Spirit sa Kanya. Kingdom-oriented. Hindi religious. Makakawala siya doon sa religious. Mapupunta siya doon sa siya created, creation. Mapupunta siya sa purpose ng God. Makikita niya yung tayo ay kingdom-oriented. Next ng Panginoon, patatagin ang kanyang kingdom. Why? Dahil may kaaway ang Diyos. We know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Kailangan yung mga anak ng Diyos magkaisa. Kailangan yung mga anak ng Diyos magsama-sama. Tingnan nyo, basahin natin ito. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Alam nating tayo sa Diyos. Okay? At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. We need to understand. Amen po. So once we are born again, eto ngayon. Kaya ito ay naiwala ng tao because of sin. So tayo ibinabalik ng Panginoon doon sa purpose na yun. Na pagka ikaw, nasa iyo na yan, and then when you receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life, inirestore ka ng Panginoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things have become new. Oh, ano yung new? Pag pinagmasdan mo ang itsura ng mukha mo, pareho pa din. Without meaning any insult to anyone. Wala po akong minimina. Kung ikaw ay kalbo, kalbo ka pa rin. Kung ikaw ay bungi ka pa rin. Kung ikaw ay pango ang ilong, pango ka pa rin ng ilong. Iba ka sa iba. Pero hindi ibig sabihin pangit ka, iba ka lang. Ang bawat tao, iba, kakaiba. Okay? Kakaiba. Ilang kasi ngayon, kakaiba. Hindi ka pangit o maganda. Ikaw ay kakaiba. So, ikaw ay unique. Nung lilikha ka ng Diyos, talagang kaisa-isa ka lang. Paano ka magiging pangit kung kaisa-isa ka lang? Kung ano yung itsura mong pagkakalikha sa iyo, yung ka na. Kaya sabi, ikaw ba, pastor, ay magpapaitim ng buhok? Aba, hindi. Talagang tumatanda, pumuputi ang buhok. Hindi ako magpapabago ng aking kulay ng buhok. Magpapatangos ba ako? Aba, hindi. Kaya, yun ang nilikha ko ng Diyos sa ganun. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is the new thing? Ano yung nabago? Born again experience. Yun ang nabago. Ibinalik yung kaluluwa, binalik yung espiritu. Kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay. Buhay. Maililid ka na ng Panginoon. Ngayon, pasok tayo doon sa Proverbs 20, verse 27. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Okay. So nakikipag-usap siya. Sabi, I'm going to use you. Mga ngatwiran ako, how can you use me, Lord? Di ako effective na speaker. Hindi po niya ako, may imposible ba sa Diyos? Sabi niya kay Moses, nung ko na lang nalaman yun na meron pala silang usapang gano'n, nakatulad ko. Sabi niya kay Moses, sino ba lumikha ng labi? Sino ba lumikha ng bibig, ng dila? Okay. Walang imposible sa Diyos. Kaya nung sinabi sa akin ni Lord yon, hindi ko pa alam yung scripture. Bago pa lang ako mananampalataya, nung tinawag niya ako, I'm going to use you. Doon po nagsimula yon. At nakita ko na hindi ako nananaginip lang. Yung spirit ko, kinausap talaga ng Panginoon, yung aking spirit. Kung ang spirit mo, matitrain mo. Magkakaroon ka ng training to be sensitive to the message of God in your life, then may lalayo ka sa kapahamakan. Maaaring nagdadrive ka, sabihin ng Panginoon, tumabi ka, umistop ka muna dyan. Meron mga experience na gano'n. Nasa sigsag siya, biglang tumabi ka, tapos nakinig siya. Maya-maya may bumubulusok na bus. Biglang napakabilis na wala ng preno. Nung siya ay pumasok doon sa kurbada na yon, siya mapapahamak. Ma-aksidente siya, mari niyang ikamatay. So, ang Panginoon, nailalayo niya tayo. Sa Book of Acts, napakaraming pangyayari na ang Espiritu ng Diyos nangusap sa Espiritu ng mananampalataya at inililid niya. Kaya yun ay Book of Acts of the Holy Spirit. Yung mga servants niya, inililid ng Holy Spirit of God. Na nais niya, ganyan ang gawin niya sa atin. Kaya tayo nung umpisa na mabilis ang growth. We are a spirit. Ang HTBC, we used to be, tayo ay spirit sensitive. Be bound, ganyan kaagad.
Now, sa atin po ngayon, year 2021, nais ng Panginoon na maging malinaw at maging matibay ang foundation natin bilang tao. Ano ang tao? What is man? Tayo ay created in the image of God. Ano ang tao? Ang tao ay eternal spirit. Sabi niyo yung word na yan, eternal spirit ang tao. Nagigess niyo yan? Espiritu tayo na nakatrap dito. Why? Meron tayong mission dito. To subdue the earth. Merong tayong mission dito sa lupa na magkaroon tayo ng godly offspring. Sinabi yan sa Malakayas, godly offspring. Meron siyang plan para dito sa sanlibutan. Nais niya rito, itatag ang kingdom of God. Your kingdom come, thy will be done on earth. On earth. Meron siyang calling na gusto niyang, ang bawat mananampalataya, mga sons of God, children of God, maging buhay sa Kanya yon. Mailid niya doon. Now, balik tayo sa 1 Thessalonians 5:23. Okay. Tingnan niyo po ito. Si Apostle Paul ay isang religious. Nanggaling siya sa background ng Judaism, nanggaling siya sa law, pagsunod sa kautusan. Siya ay pariseyo ng mga pariseyo. Now, itong iintindihin natin na bigla siyang nagkaroon ng bagong pananaw. A new lesson in his life. So, nais kong ito ay i-emphasize sa inyo. Tingnan niyo po ang pagkaka-arrange ng kanyang pagpapaliwanag. Now may the God of peace himself sanctify. Yung munang word na sanctify. Hagios, sanctify, italaga, i-separate, ihiwalay. Iba ka. Sanctify, yung word na sanctify. Now may the God of peace himself sanctify you. I-separate you. Ihiwalay you completely. And may your whole, spirit, soul, and body be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tanya. When you talk to unbelievers, yung hindi mananampalataya, ang kanyang babanggitin sa iyo, body and soul. Sabi niyo word na yan, body and soul. Yun, yung hindi naiintindihan yung kanyang, yung pundasyon, yung what is man, hindi niya naiintindihan. Body and soul. Oh, bakit body and soul? Dahil ang tao ay very conscious sa kanyang body. Kaya body and soul. Pagka hindi man nanampalataya, body and soul. At tapos, maaaring yung iba, merong iba na, siguro narinig niya, spirit. Body, soul, spirit. Pero alin ang una? Alin ang mas merong emphasis? Body. Concern na concern ka sa body. Nakukuha, susundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Bakit body? Oh, yun, doon tayo nagsisimula. Ayusin ang buhok, ayusin ang tamit, be conscious sa iyong body, sa iyong figure. Doon ka conscious sa iyong body. Okay. Now, ang susunod, body and soul. Ano yung soul? So, emosyon. So, yung emosyon, merong yoga, merong kung ano-ano mga teaching, merong kung ano-anong meditation, mind power. So, yun ang soul. So, nakikita natin dito na ang nanineglect sa lahat, mas concern ang mga tao sa intellect, kung gaano sila karurunong, pataasan ng grade, sino ang summa cum laude, ganyan tayo hinahire sa trabaho. Now, yun ang ganyan tayo ino-honor ng sanlibutan. Kung gaano ka katalino, kung gaano ka ka-genius. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? And ulitin ko, hindi ko sinasabing yun ay mali. Wala akong sinasabi na mali ang mga bagay na yun. Yun ay maganda. Pero ang pinag-uusapan natin, hindi yung tama at mali. Ang tinatapay-uusapan natin ay ano ba ang mahalaga? Yun ang pinag-uusapan natin. So if we talk about what is important, okay, kung ano yung ipaprioritize mo, yun ay ang spirit. Ang spirit natin needs to grow. Ang spirit natin needs to be connected sa God. Nakatulad ko noon, nung tinanggap ko, ang Panginoong Jesucristo, ni hindi ko alam yon na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao hanggang sa na-experience ko. At kayo, merong iba sa inyo, meron na rin, kaya lang ini-ignore mo. Nung isang araw, nagbiyahe kami papuntang San Pablo. Dahil sinamahan ko yung kapatid ko, si Ate Leet.
Sa Bella Mart, natatandaan niyo, gusto niya magpag-ayos ng kanyang ngipin, safe siya sa isang dentista. Kung ang dentista kilala ay yung pamangkin ko na kasama namin, na lumaki sa amin, kasama namin, si Shane, Dr. Shane, sa San Pablo ang clinic. Now, papunta kami doon, pero ang Panginoon nangusap sa akin na ang gamitin ko ay yung Ford Everest, yung bago kong sasakyan. Okay? Pero hindi ko yun masyadong inintindi. Hindi ko inintindi na, dinisregard ko na Diyos ay nangungusap sa akin, don't use that car. Huwag mong gamitin yung sasakyan. Ginamit ko pa rin. Alam niyo, na-stuck kami sa daan. Tapos nung na-stuck na kami doon, sabi ko kay Brother Manor, alam mo, nangusap sa akin si Lord. Sinabi na nga ba ni Lord, huwag kong gamitin ito yung Everest ang gamitin ko Na-stuck tayo. Pastor, pareho tayo. Yun din sana sasabihin ko sa iyo Kaya lang hindi ko gustong kayo kontrahin. Kasi nagtitiwala siya sa akin na mas nililid ako ng Diyos. Pero nililid ako ng Diyos, inignore ko yung message niya sa akin na wag yun ang gamitin ko. Alam ko kayo maraming mga patotoo. Alam ko kayo maraming masasabi. Inililid ka na ng Diyos, ini-ignore mo. Gets niyo ako? Now, nais ng Panginoon sa year 2021, una, kilalanin natin we are spiritual beings trapped in this body and we have souls. Yun ang ating personality. Nais ng Panginoon na tayo, ang makita natin dito, yung spirit natin. Spirit man, yun ang kumukonect sa espiritu ng God. If there is, yung sa ating bahagi ng pagkatao na kukonect ang God, it is to your spirits. Sabi rito sa Proverbs 20, verse 27, okay, para lalo ko pang ma-emphasize sa inyo, the spirit of a man is the lamp of the Lord. Ibig sabihin po, mga minamahal ng Panginoon, nai-illuminate. Ang lamp, pag hindi mo sinindihan, wala naman niyang ilaw. Hello? Light bulb. Wala naman tong ilaw kung walang power. Meron niyang switch. Pag ini-on mo yung switch, iilaw. So kung yun ay moderno, ang tao ay light bulb ng Panginoon. Pag sinwitch ng Panginoon, iilaw. So kung ang tao ay kailangang maliwanagan, kung ang tao ay kailangang ma-illuminate ang kanyang mind, illumination of the mind. Kung ang tao ay kinakailangang ilid ng Panginoon sa truth that will set him free, yun ay sa pamamagitan ng kanyang spirit. Spirit to spirit, nagko-connect sila. How many times have you experienced that? Sometimes you experience that. I'm sure. Hindi maaring hindi. Pero sa taon na ito, doon ikaw magiging sensitive. Anak, huwag ka mag-invest dyan. O wala kang peace. Hindi ka makapag-invest sa isang bagay. Hindi ka makamove na. Wala kang kapayapaan na gawin ng isang bagay. Why? Because God is caution, kinokaution ka ng God. Binibigyan ka niya ng warning. Huwag mong gawin yan. Huwag ka dyan bumili. O hindi ka nakinig. Binabaha pala yung lugar na yon. So, meron siyang sign na ipinapakita sa atin na nangangailangan sa taong ito maging sensitibo tayo. The spirit of a man. Sabay-sabay. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Nangungusap siya. Nangungusap siya sa iyo. Nangungusap siya sa akin. Nangungusap siya sa atin. In the beginning, okay, tinan niyo po, sa pamagitan ng prophets, sa Hebrews chapter 1, verse 1, tinan niyo. Doon sa simula pa, nangungusap ang Diyos. Nung unang panahon, okay, nung una, nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, o sa pamamagitan ng mga prophets. Ngunit ngayon, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So God, patuloy ang God sa pakikipag-communicate sa atin. Only, hindi lang tayo nakatune in sa Kanya, nakatune in tayo sa ibang bagay. Nakukuha niyo na ba? Amen. I hope, at nananalangin ako, Father, touch your people, enlighten your people,
quicken your people in Jesus' name. Amen po. Ano sa Romans chapter 8, verse 14. Okay. Tingnan nyo ito. For as many as are led by the Spirit of God, okay, these are the sons of God. Oh, kayo naman po ang bumasa, basahin nyo ng malakas. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Sons of God. Sa verse 16, the Spirit Himself bears witness. Ang Spirit, ang Holy Spirit ng Diyos, bears witness with our spirit that we are children of God. Sa Tagalog, ang Espiritu mismo, okay, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu, kasama ng ating Espiritu, isa pa, kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yun ang nagpapatotoo, yun ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu. How many times have we ignored these things? Narating natin ngayon dahil sa leading ng Panginoon. Dahil sa Spirit, connected, nangungusap siya, and then I decide on something. I decide to buy this land. I decide na tayo gamitin niya. Sasabihin ko, ikaw ang mag-decide, kay Pastor Ricky, ikaw gagamitin ka ng Diyos. So, na-construct natin ang lahat ng ito. Lahat tayo sama-sama, tulong-tulong. Nagigets niya sinasabi ko. For some reason, kahit ang personality ko, hindi ka pareho ng personality mo, but you keep on trusting God na tayo tinawag ng Panginoon para magkasama-sama. And no one among us is perfect, only God is perfect, and yet, nagagampanan natin at nagtatagumpay tayo. At hindi lang yan. Sa taong ito, mas marami tayong mararanasan sa biyaya at patnubay at pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen po. Now, pagpatuloy po natin. Okay, patuloy natin. Sa Philippians chapter 1, verse 23 to 24. For I am in a strait between two. Sa ibang translation po yan, ako etenyo, sapagat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Ibig sabihin, gusto niya mamatay na sa flesh, makasama si Kristo sapagat ito'y higit na mabuti. Sabihin niya, sapagat ito'y higit na mabuti. Isa pa. Sapagat ito'y higit na mabuti. Naririnig niyo ba lagi sa akin yon? Na kung ako'y kuhanin ng Panginoon, gusto ko yung nagpipreach ako, piniprepare ko na sarili ko, pero iba-ibang interpretation ng iba sa akin, pessimistic ako. There is no time for us to be pessimistic nor optimistic. Hindi pwede, kailangan tayo ay realistic according to the Bible, according to the Word, according to the timetable of the Lord. Nasa time na tayo ng Panginoon ngayon. Ito na ang timetable ng Panginoon. Sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis makasama si Kristo, sapat ito higit na mabuti. Gayunman, ang manatili sa laman, sabi niya yan, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo, for your sake. Kaya, mga minamahal na Panginoon, nakikita natin dito yung dalawang bagay na naglalaban sa puso ni Apostle Paul. At pag ikaw ay malinaw sa iyo ito, nalalaman mo na if you die, yun ang kalooban ng Panginoon, it is better for you to be with the Lord. Pero kung ikaw ay naririto pa, it is better for others. Kasi magagamit ka pa para sa kanila. Amen ba tayo doon? Kaya yung word na yun doon sa Philippians, to depart is far better. Ngayon, to abide in the flesh is needful for you. Yan ang dalawa nating makikita dyan. To depart and to be with Christ is far better. Mas mabuti. Pero to abide in the flesh is more needful for you. Kaya makita natin yung Philippians 1, 23 and 24, makita natin yung mga keywords doon. Better, far better, and then needful for you. Kaya kung tayo nabubuhay pa, it is needful for others. Maring needful
para sa family mo, sa mga anak mo, needful para sa mga tao sa church. Amen po tayo doon. Nais ng Panginoon na maging buhay sa atin, kilalanin natin yung truth about what is man. Yung katotohanan. Para hindi ka nakukonfuse na you are being carried away with what you feel. Because you feel this, you do it. Ang nangingibabaw sa iyo, ang driven force mo, ay yung iyong feelings. Yung iyong nararamdaman, iniisip mo, hindi ka nagbago ang isip, naramdaman mo, isinagawa mo, and it is always a failure on our part. Lagi tayo nabibigo sa part na iyon. So 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Ano yung outward man? This is our body. Yet, the inward man is being renewed day by day. Meron tayong outward man at meron tayong inward man. Hello, nandiyan ba tayo? Do not be more focused on your outward man, but rather be more focused on the inward man. Yun ang ikaw, nananahan ka lamang dyan temporarily. This is tent. I'm just living in this tent. At ang aking tent ay meron ng tahe. Ang aking tent ay meron ng sira at tinahe at nilagyan na lamang ng alambre ang aking tent. At yun ay lagi nakatanim sa isip ko that one of this day, kayo-kayo na magpapatuloy ng inumpisahan natin. Now, yun ang outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. So, ang inward man is the real you, yung tunay na ikaw. Yung inward man, ang nais ng Panginoon na makakonect sa kanyang spirit so God can lead us, enlighten us, illuminate us pagka tayo ay nakukonfuse. Yun ang habag ng Panginoong Jesucristo sa mga taong sila ay nanlulupaypay, sila ay nalilito, hindi nila malaman kung saan susuling, para mga tupang ligaw. Tapos tinuruan sila ng buong maghapon hanggang gabi, hanggang sa sila ay nagutom. At hindi sila na-bored. Walang sinabing, uwi na nga ako. Paulit-ulit naman ang itinuturo ng teacher na ito. Wala. Hanggang sa sila gutom na, tapos sinabi niya, pakainin niyo sila. Saan kami kukuha ng pagkain? Doon ang simula ang Panginoon na magpakita ng kanyang mga himala. Tinetest niya kung gaano siya nakikilala ng kanyang mga servant. Kami na mahal ng Panginoon. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Mga minamahal ng Diyos, sabi mo, ako'y nasa kamay ng Panginoon. Siya ang in control sa akin. Gets niyo ako? Sabi niya, I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. May tatag tayo hanggang wakas. Nga minamahal ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Dito sa 1 Peter 3, verse 4. Ang inyong ganday, tignan niyo, ang mas concern kasi ng mga tao ay yung body. Ang mas concern ng mga tao yung outward man. Sabi niya, ang inyong ganday, huwag maging sa kagayakang panlabas lamang. Kaya tinan nyo, yung outward man, yung mga babae kasi mahilig mag-aayos ng buhok, maglagay ng mga laso, maglagay ng mga burloloy, maglagay ng mga, parang Christmas tree, naglagay ng mga kung ano-ano, ornament. Okay, yun. Ang inyong ganday, huwag maging kagayakang panlabas lamang. Hindi ibig sabihin, huwag mong gagawin. So, ibig sabihin, okay lang naman. Huwag sabihin, ni-review ako ni Pastor. Hindi. Gusto ko ikaw ay maganda. Hindi ko gustong ikaw ay mukhang losyang. Hindi. Don't get me wrong, please. Sabihin mo, huwag mo kang maliin ang pag-intindi kay Pastor. Hindi yon. Lagi minimisinterpret eh. Hindi yon. Lamang. May lamang eh. Sa English, tinan nyo. Natin to. Okay. Do not let your adornment be merely outward. Hindi ibig sabihin nun, huwag niyong gawin yun, merely. Ibig sabihin, okay naman yun, pero huwag lang para doon. Merely outward. Arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel,
Huwag lamang yon. Rather, let it be the hidden person of the heart. Let it be the hidden person. Sabihin niyo yan, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Tagalogin natin ngayon uli. Okay. Verse 3. Okay. Verse 3 uli. Ang inyong ganday huwag maging kagaya kang panlabas lamang. Paris ng pag-ayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong hiyas, mamahaling damit, paglalantad ng katawan. Hindi nakasama yun doon. Okay? Salip ay ang panloob ng pagkatao na may kagandahang walang ang panloob ng pagkatao, kagandahang walang paglipas, hindi tumatanda, hindi nabubungi, hindi nakakalbo, hindi pangit. Kaya sabi dito, salip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos, hindi yung iyong outward na iiwanan. Actually, yung ating outward man ay papalitan ng glorified body. Oh, amen ba tayo doon? Gets niyo ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Kaya huwag focus doon sa mga mamahalin, huwag focus doon sa mga branded, huwag focus doon sa mga Hermes o Herpes o kung ano-ano, mga bag na mamahalin, mga libag at kung ano-ano. Huwag doon mag-focus. Huwag doon sa mga ipinangangalandakan mo, pinagmamalaki mo. Huwag doon. Ang mag-focus tayo ngayon, sabi dito, yung inner man. To connect with the Spirit of God. Keep your line open. Tayo magkaisa. Amen po. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, dito tayo natatapos ngayong linggo. Abangan nyo sa susunod. Sisikapin ko na i-review at tinignan natin kung paano dadagdagan natin ito. Buong taon, pag-aaralin natin what is man. At kung paano tayo, we will keep connected. Ang ating spirit will be kept connected with the Spirit of God. Mananatili tayong nakakonect. At maililid tayo ng Panginoon. Sino po ang gusto na maranasan niya yon? Pakitaas ang kamay. Mangyari sa iyo, ayon sa iyong pananampalataya, let it be to you. Heavenly Father, maraming salamat po sa lesson namin for this day. Thank you for preparing us. Thank you for illuminating us. Thank you for teaching us the way of the shepherd. Ang pagkakaparito mo sa lupa, Spirit, nagkatawang tao, Panginoon, upang tulungan kami at turuan, para matouch mo kami, para makita namin ang Diyos. Kaya sabi sa salita ng Diyos, walang nakakita sa Diyos kahit kailan. Ngunit siya na nagmula sa Ama, ipinakilala niya siya sa atin. Lord, nawa ay patuloy ka naming makilala. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Umawi tayo ng isang awit. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Thank you, Lord. Now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Lord, we claim victory in Jesus' name. Amen.